Pilit na umakyat ang tatlo sa bundok upang makarating sa destinasyon at dahil nababagalan daw si Shin kay Heki ay tinanggal nito ang mabigat na armor. Nakaakyat na rin sa wakas ang tatlo ngunit di nila inaasahan na ganito kaganda ang tirahan ng mga mountain folks. Samantala ang hari ay dinala sa kastilyo upang makausap ang Mountain King na nagpakilalang si Yu Tanwa. Sa di inaasahan ay nahuli agad ang tatlo at natakot si Ten nang makita ang mga bungo saka tinakot pa sila ng bantay na kaninang sinuntok ni Shin at kasama nito ang iba pang nais na silang patayin pero kumpiyansa si Shin na makukuha niya ang sibat ng mga ito. Ngunit naglabas ng pana ang taong bundok subalit iniligtas sila ng isang bantay kaya di tumama ang palaso. Giit ng mga kapten na wala pa kasing utos ang Mountain King na patayin sila at ang mga nagbanta sa kanila ay ang mga namatayan ng pamilya sa kamay ng mga Flatlanders. Samantala balak pala ng Mountain King na ipaghiganti ang kanyang mga ninuno na nakaranas ng diskriminasyon at pinagpapatay ng mga Flatlanders. Nagbanta ang Mountain King na lilipad ang ulo niya kung magkamali ng sasabihin. Sagot ni Sei na hindi sapat ang kanyang ulo dahil di naman tuluyang naglalaho ang mga kaguluhan kahit pa noong naghahari si Boko. Ikinagalit ng mga taong bundok ang sinabi ni Sei kaya tinutukan siya ng patalim sa leeg. Dumating ang tatlong nabihag at pinagbantaan na papatayin isa-isa. Giit ni Sei na hindi maganda ang hinaharap ng hari na lumalaban para sa paghihiganti. Dagdag pa ni Sei na maging ang mga Flatlanders mismo ay nagpapatayan kaya di rin sapat ang nagawa ni Boko na ikinagalit ni Shin. At ang plano pala ni Sei ay ang pagkabuwag ng mga borders. Pero duda si Yu Tanwa na tatanggapin ito ng mga kaharian. Giit ni Sei na handa siyang gumamit ng dahas upang matigil na ang walang hanggang patayan sa hinaharap dahil siya ang magiging unang hari ng Middle Kingdom. Naalala ni Yu Tanwa ang kanyang pangarap na lumawak ang lupang tinutuluyan nila pero tutol ang dalawang elder. Sa present ay pinag-utos ng dalawang elder na patayin na sila ngunit niligtas sila ng nakatakas na Shin dahil nag-practice din daw sila nito ni Hugh. Subalit dumating ang mas maraming mountain folks. Ngunit di natinag si Shin at maangas na sinabing tulungan ng Mountain King si King Sei kaya naiyak na sila Heki. Nagsasalita pa ang elder kaya sinabi ng bida na kung may pake sila sa mga namatay ay gumawa sila ng paraan upang matupad ang pangarap ng mga nagbuwis ng buhay. Aminado din si King Sei na tila isang pangarap lang ang pagkakaisa ng Middle Kingdom subalit ito lang ang daan upang matupad ang pangarap ng mga mountain folk na lumawak ang kanilang lupain. Dahil dito ay pumayag na si Yu Tanwa pero nagbabala sa brutal nilang pagpatay sa mga makakalaban. Tutol pa rin ang elder kaya pinagsabihan ito ng Mountain King. Saka naghubad ito ng maskara at idineklara ang kanilang alliance kay King Sei. Agad silang kumilos patungo sa konyo upang bawiin ang trono sa kapatid ni Sei ngunit di makasakay ng maayos si Shin sa kabayo. Pinagpapatay ni Lan Quan ang mga tauhan ni Shogun Ko na nahuli nila. Natutunan na rin ng bida ang pagsakay sa kabayo kaya nanguna na ito sa mga kasama. Pinag-utos ni Seikyu na kumuha si Shishi ng bagong laruan ni Lan Quan mula sa angkan ni Shogun. Pero di ito magawa ni Shishi dahil protektado daw ni General Oki ang mga ito. Kaya naisip ni Prince Seikyu na papatayin niya si Oki pagkatapos niyang patayin ang kapatid. Ipinangako naman ni Ketsushi na wala nang matatakbuhan si King Issei. Isang himala na marami pa rin ang natira sa puwersa ni Shogun na ngayon ay nagmamasid sa itaas nang mapansin ang pagyanig ng paligid saka dumating si Shin at biglang nag-formation ng mga kawal dahil nakita nila si King Issei. Di makapaniwala sila Tejifo dahil ang sinakiyan ni Shin ay ang kabayo na matigas ang ulo. Dahil sa nagawa ng bida ay napahanga na rin sa kanya ang iba pang mga kawal. Nang dumating si Shin ay nagsimula sila ng meeting sa kanilang gagawing strategy sa pagsugod. Giit ni Shogun na nalaman niya mula sa mga ipinadalang spy na meron ng 80,000 na foot soldier sila Ketsushi pero inihahanda ito para lumaban kay Ryofu. Samantalang ang bilang nila Shogun-kun ay nasa 3,000 lang pero di na bahala ang hari dahil meron silang plano. Kinabukasan ay gumawa sila ng mga maskara ngunit pinagtawanan ang ginawa ni Shin. At kalaunan ay pinag-utos ni Sei na maghanda na ang lahat sa pagbawi ng kanyang trono. Nababahala pa rin si Seikyu na makuha sa kanya ang trono kaya naalala nung natutuwa sa kanya ang mga simpatikong sip-sip ngunit ginawa niyang human bridge ang mga ito kaya lahat sila ay lumipat kay Issei na kanyang ikinagalit dahil si Issei ay anak ng hari sa isang babaeng walang royal blood. Ngunit napangiti siya nang makita ang napakarami niyang kawal. Sa kabilang banda ay paparating na rin sila Shin kasama ang mga taong bundok. Makalipas ang ilang oras ay nakarating na sila sa Konyo na kapital ng Qin. Namroblema si Shin kung paano nila ito papasukin. Giit ni King Sei na ang pinakamalaking gusali ang Royal Court. Subalit may matataas na pader ang nakapaligid dito at libo-libong kawal pa ang nasa loob. Nakukulangan pa rin si Ketsushi sa mga dinalang kawal ni Shishi dahil nasa 200,000 ang kawal
kawal ni Ryofu. Samantala nag-disguise ng mga taong bundok ang grupo nila Shin. Saka nagtungo sila sa gate at nagpanggap na nais nilang tumulong kaya binuksan ang gate sa kanila. Nagalit si Seikyo sa desisyon ni Ketsushi na papasukin ang mga tinatawag niyang unggoy. Ngunit nais ng minister na ipaubaya na lang sa kanya ang strategy. Pumasok na ang grupo nila Shin na nakapagtatakang di sila nahirapan. Nakita din nila ang mga nakaitim na nagsisilbing pulis na humuhuli sa mga tumutuligsa kay Seikyo upang di na makalabas ang baho nito sa publiko. Napapaisip pa rin ang tatlong opisyal ni Ketsushi kung may hidden agenda ba ang mga mountain folks nang makita ni Shishi na may kuminang sa kasuotan ng isa. Sa kasamaang palad ay 50 tao lang ang pinapapasok sa Royal Court kaya mga piling tao lang ang isasama nila. At hindi rin nila maaaring buksan ang mga gate upang makapasok ang ibang puwersa dahil makakapasok din ang napakaraming sundalo ni Ketsushi. At si Ten ay nagpumilit na pumasok dahil papatayin din daw ang mga naiwan sa labas kapag nabigo ang mga pumasok. Lumapit na sila King Yutanwa para makipag-usap sa kakinabahan si Ten dahil doble ang dami ng mga ito sa kanila. Ngunit matapang na sinimula ni King Sei ang paghihimagsik kaya ipinag-utos ni Ketsushi na patayin ang mga unggoy at agad na sumiklab ang digmaan. Sinubukan nilang buksan ng Red Turtle Gate ngunit napakatibay. At sinubukan nilang umakyat subalit pinagsisibat ngunit di pa rin namatay ang matibay na mountain folk. Mauubos sila kung walang gagawin kaya pinag-utos ni Shoba na gumawa ng human ladder. Dahil wala nang no choice ay tumakbo si Shin at matapang na tumalon sa mataas na pader saka pinrotektahan siya ni Ten at tumalon siya sa inihagis na sibat hanggang sa maabot niya ang itaas. Ngunit magiging target siya kaya tinira ni Ten sa ilong. Nang makita siya ng minister ay pinag-utos na patayin ang unggoy ngunit matapang itong sumugod. Pinagpapatay niya ang mga bantay at buong lakas na binuksan ng Red Turtle Gate. Kaya nakapasok na ang mga mountain folks at nagsimulang tumakas si Ketsushi na hinabol ng mga ito. Para di sila mahabol ay tinapon nito ang kasama na ikinainis ni Shin. Giit ni Heki na marami pang mga kufal sa Royal Court na katulad ni Ketsushi ang ugali. Nakakuha ng kabayo ang mga mountain folks at aatake na sana ngunit tinamaan sila ng mga palaso dahil dumating ang grupo ni Shishi. Nagtaka si Ketsushi kung paano niya nalaman, sagot ni Shishi na nakita niyang may tinatagong armor ang isang nagpanggap na mountain folks. Alam din daw ni Shishi na nandito si King Sei. Kaya nagpakita na ang hari samantala sila Heki at Shin ay nagpasyang hanapin si Seikyo upang patayin. Natuwa si General Oki sa napapanood. Pinag-utos ni Giko na patayin ang hari habang pumasok na sila Shin pero di nag-alala si Shishi dahil nandoon daw si Saji. Winasak ni Tajifo ang gate samantala nagsuggest si Shobo na umatras muna dahil kinatatakutan ng mga crossbow unit ni Giko. Nakapasok na rin sila Shin ngunit kailangan nila ng kaalaman ni Heki sa tila maze na lugar. Sa halip na umatras ay sumugod pa ang mga mountain folks. Sa utos ng Mountain King ay bumangon ang mga tinamaan ng palaso at pinagpapatay ang mga malapit na crossbowman saka nagsimula na sa pagpatay ang mga taong bundok na ikinabahala nila Ketsushi. Nakita nila Shin na naghihintay si Saji kasama ang ilang kawal. Giit ni Heki na kinatatakutan itong chief executioner. Ngunit pag natalo nila ito ay maaabot na nila si Seikyo kaya nagsimula ang labanan habang sa labas ay patuloy din ang patayan ngunit napakalakas ng mountain folks. Humingi ng tawad si Shobon dahil natakot siya. Samantala ipinakita na ni Yutanwa ang sarili at matapang na pinagpapatay ang maraming sundalo habang sa loob ay pinagpapatay din nila ang mga kawal ni Saji. Subalit nahiwa ni Saji ang isa sa kanila. Maging si Bajio ay tinamaan nito kaya nanginginig na sa takot si Heki subalit matapang itong hinarap ni Shin kaya magsisimula na ang tunay na laban. Patuloy ang patayan sa labas at pinakita din ni King Sei ang kanyang lakas. Saka naramdaman nila Yutanwa ang kakaibang aura nila Shin at Saji. Sumugod ang bida at di siya nagawang mapatay ni Saji kaya nakipagsabayan sa kanya si Shin na ikinamangha ng mga kawal dahil sa lakas na ipinapakita nito at maging si Heki ay di makapaniwala. Nagpatuloy sila hanggang sa mahiwa ni Shin sa braso si Saji na ikinatakot ng mga kawal. Ngunit sa isang iglap ay nahiwa siya nito at napatalsik. Kaya papatayin na siya nito kung di lang tumulong si Heki, subalit siya ang napuruhan ni Saji. Nagpaulan ng mga palaso ngunit nagpatuloy si King Sei sa labanan. Ngunit muntik na siya kaya iniligtas ng tauhan pero pinatay ito ni Giko. Galit na galit si Shin sa ginawa ni Saji ngunit napatalsik siya nito. Saka pinaghihiwa pa nito ang buo niyang katawan para pahirapan. Dahil sa nangyari ay lumakas ang loob ng mga kawal na kalabanin ng mga mountain folks. Nakita ni Ten na humihinga pa si Heki kaya pinuntahan niya ito ngunit pinagtutulungan na ang mga kasama at napapaatras na rin si Shin. Pero naniniwala si Ten na hindi ito magpapatalo. Samantala nagigipit na rin sila Yutanwa sa labas at nasaktan si Shin sa sipa ni Saji kaya pagsalag na lang ang nagagawa niya. Ngunit sa pagsigaw ni Ten ay bumangon ang bida at napatalsik niya si Saji.
Dahil kaya pala siya hindi umaatake kanina ay para mag-ipon ng lakas. Inatake ni Giko si Kingsei ngunit biglang nagulat ang kanyang kabayo nang dumating si Shobun. Natutuwa si General Oki sa napapanood. Saka pinag-utos nito sa kanyang lieutenant na si To na tignan kung anong nangyari sa mga sumugod kay Prince Seikyu. Muling bumangon si Saji at nagbantang ikakalat sa sahigang utak ng kinabahan na Shin dahil maraming dugo na ang nawala sa kanya kaya nanginginig ngunit matapang na nakipagsabayan. Kaya labis ang kanyang pinsalang natamo ngunit di siya natumba. At sa halip ay nahiwa niya rin pala si Saji at ito pa ang unang bumagsak. Gayunpaman ay malungkot pa rin sila dahil kay Heki pero buhay pa pala ito. Kaya naman naghanda na sila Shin na tugisin si Prince Seikyu. Nagmamadaling nagtungo si Ketsushi sa amo at ibinalita ang pag-aaklas. Ngunit natuwa pa si Seikyu nang mabalitaan na nandoon ang half-brother na si Issei. Sumakay ang hari sa balikat ng isang kakampi at pinangakong mababawi na nila ang trono kaya mas lumakas ang loob ng mga kasama. Napansin ni Ten na nanghihina na ang isang mountain folk ngunit sinabi ni Commander Bajio na handa silang mamatay. Ngunit si Shin ay tinulungan ito. Samantala dumating ang dalawang mountain folk elder. Kalaunan ay napansin ni Ten na tuluyang namatay ang lalaki. Kaya galit na sumugod si Shin hanggang sa makarating sila sa kinaroroonan ni Seikyu at nagtakbuhan ng mga executive dahil di makapaniwala si Ketsushi na nakalagpas sila kay Saji. Ngunit di natakot ang prinsipe dahil meron siyang alagang bakulaw at tinamaan nito ang isang mountain folk at napatalsik din nito si Shin. Naiinip na ang ibang naghihintay sa labas kung ano nang nangyari sa 50 pumasok ngunit sinabi ng mga elder na magtiwala lang sila. Samantala di umuubra ang lahat ng mga atake nila sa halimaw na si Lankai. Kaya nagpa siya si Bajio na gamitin ang kanyang alas. Dahil dito ay nagagawa niya ng masaktan ang bakulaw. Kwento ng mga elder na noon ay isang halimaw ang pumatay sa 3 nilang tauhan. Kaya hinanap nila ang may gawa nito subalit ang mga naghanap ay napatay din lahat at doon ay nakita nila si Bajio na siyang tanging survivor sa kanyang tribe. Pero noon din ay nagpasakop ito sa pamumuno ni Yutanwa. Sumugod si Bajio at tumalon-talon saka pinaghihiwa ang halimaw na Lankai at sinaksak pa niya sa batok. Tapos pinaghihiwa pa niya ang mga paa nito kaya napapaatras ito at muntik nang tamaan si Bajio kaso natusok ang kamay saka pinaulanan siya ng hiwa hanggang sa mapaluhod. Subalit sinabi ni Seikyu na paparusahan niya ito kung di mapapatay ang mga kalaban kaya nagwala ito at pinatalsik sila ng mga kaibigan. Napanaginipan ni Shin si Hyo at nakita nila ang Vermilion Slayer na tinalo ni Shin. Pero sinabi ni Hyo na sapat na ang kanyang paghihiganti. Saka sinabi ni Sei sa kanyang panaginip na kailangan niya itong malampasan upang maging magiting na Great General. Pinagmalaki ni Seikyu ang alaga niyang halimaw na binili sa black market at tinorture upang matakot sa kanya. Saka ipinahayag ang kanyang inis dahil mas piniling maging hari si Sei kaysa sa kanya kaya dapat lang daw na mamatay ang mga basura. Nagising si Shin at sinabing siya ang nagsasalitang basura dahil walang sino mang tauhan ang mag-aalay ng buhay para sa kanya. Kaya sinubukan ni Seikyu ang authority sa pag-utos na hulihin ang mga ito ngunit nagdalawang isip nga ang mga executive pero pinilit sila ni Seikyu subalit sinumpit sila ni Ten. Sa labas ay inialay ng isang kawal ang buhay para kay Kingsei. Saka pinag-utos ni Yutanwa na protektahan din si Sei at sumugod naman si Giko kay Shobun. Samantala di mahiwa ni Shin si Lankai kaya nasipa siya at nabali daw ang isang ribs. Kaya sinabi ni Heki na magtiwala siya sa kanyang espada upang mas tumalas ito. Ipinatali ni Shin ang kanyang espada kay Ten habang kinakalaban ng mga kasama ang halimaw. Nang mapigilan ito dahil kay Tajifo kaya tumalon na si Shin at ibinigay ang lahat para masaksak ito sa likod. At di nagtagal ay napaluhod na ang halimaw at kahit anong pilit ni Seikyu ay di na makabangon kaya lagot na siya kay Shin. Nais na rin tumakas ng mga kasama dahil ayaw nilang ipagtanggol si Seikyu. Ngunit pati si Ketsushi ay nanuntok pa upang maunang makatakas. Samantala na corner na ang prinsipe at ang buksan ni Ketsushi ang pinto ay nagbabantay pala doon si To sa utos ni General Oki. Tumakbo sa kabila ang Minister of the Left na hinabol nila saka tinamaan pa ito ni Ten kaya tumama siya sa poste, saka tuluyang tinapos ng dalawang mountain folk. Kinuha ni Bajio ang ulo nito, ngunit ang isang executive ay sinaksak si Ten saka naman tumakas si Seikyu habang pinatay ng bida ang sumaksak. Saka pinabantayan niya ito kay Heki at pinuntahan nila ang tumatakbong prinsipe. Sa kabutihang palad ay may manipis na armor pala si Ten. Subalit nang tignan ng sugat ay nakita niyang babae ito. Nakarating si Seikyu kay Shishi at sinabi ang nangyari. Saka nagtantram ito kaya pinaghahampas si Shishi. Habang abala ang lahat ay dumating si General Oki na palaisipan pa rin kung kaninong kakampi. Ngunit nang kinumprante ito ni Giko kung ba't nagbigay ng pekeng ulo ni Shobun ay bigla siya nitong pinatay. Kaya tinanong ni Kingsei kung ano ba ang tunay na pakay nito. Ngunit nagtanong ang legendary general kung anong klase ng hari siya dahil nakadepende sa kanyang sagot kung papatayin siya nito. Sagot ni Sei na nais niyang maging kaisa-isang hari ng Middle Kingdom. Naalala ni Oki na kahit ang tinaguri ang God of Battle ay di ito nakamtan. Kaya sinabi ni Sei na wag nitong mabanggit sa kanyang harapan si King Sho kaya si Shobun
panahon ko nang natakot na baka magalit si Oki. Ngunit sinabi pa ni Sei na mula nang namatay ang great lolo niyang si King Sho ay nawala na ng pinaglilingkuran si General Oki, ngunit kung magiging kakampi siya nito ay bibigyan niya ito ng bagong labanan at bagong layunin. Dahil dito ay naalala ng General ang sinabi ni Lord Sho na balang araw ay may darating din na hari na katulad niya na maaari nitong paglingkuran. Kaya ngayon ay naisip niyang ito ay si King Sei. Ngunit gusto niya munang manood sa mga susunod nilang hakbang bago siya tuluyang sumali sa kawal ni Sei. Dumating sila Shin na ikinatakot lalo ni Seikyo kaya napatakbo at nagkaharap sila ng half-brother ngunit walang may gustong lumaban para sa kanya lalo na nang makita ang ulo ng Minister of the Left kaya pinangaralan ni Ace ang kapatid. Pero asal hayop pa rin ito at sinubukang patayin si King Sei kaya sinaksak ang kanyang kamay. Saka ito binugbog sa harap ni Shishi para sa lahat ng naghirap at namatay dahil sa makasarili nitong ugali. Dahil dito ay idineklara ni King Sei na muli na nilang nabawi ang trono. Kaya nagbalik na sa wakas si King Sei sa kanyang upuan. Pagsapit ng gabi ay nagkaroon ng malaking kasiyahan. Sinabi ni Heki na uuwi na daw sila Yutanwa upang magpalakas pa ng puwersa. Dagdag pa nitong tigilan na ni Ten ang pagpapanggap na isang lalaki. Nalaman ni Shin na isasali pala nila Bajio si Ten sa kanilang tribo. Tapos tinanggihan niya ang alok ng hari na maging bantay ng Royal Court dahil nais niya sa battlefield. Sinabi ni King Sei na pagsapit niya ng 20 years old at maging ganap na hati ay tatanggalin niya si Ryofo kaya siguruhin ni Shin na makakaakyat ang kanyang posisyon. Samantala nang malaman ni Ryofo na nabawi na ang trono ay balak niya nang umuwi. Ang mga mountain folks naman ay nagpaalam at bumalik na sa kanilang tribo. Si Ten ay mas piniling sumama kay Shin dahil di daw ito marunong magluto. At kalaunan ay nakita na nila ang bahay na binigay ni Shobon pero nadismaya si Ten ngunit ayos lang kay Shin dahil dito magsisimula ang lahat.